Hello mga palangga. So ito na nga, umurong ang bayag ditong si Bangag Jr. na kung saan ay nag-speech siya dito sa Palawan kahapon at umurong nga mga kababayan ang kanyang ah, jetlog na kasinlaki ng butiki. Right? Dito nyo makikita na talagang wala sa tamang katinuan ang presidente ninyong Bangag dahil paiba-iba. Dahil nung nagsalita siya kahapon doon sa Talk to the Troops sa Western Command Headquarters sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa sa Palawan, ay umurong ang kanyang, sabi ko nga, ang kanyang jetlog. At doon, mga kababayan, ay pinarangalan niya si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki. Ang award na ito ay tinatawag na Order of Lapu-Lapu, Lapu-Lapu Rank of Campilan. So yan yung binigay na award ni Marcos Jr. dito sa ating kawawang seaman na ito. Ngayon, mga kababayan, in the past, di ba, ang yabang ni Marcos Jr. na talagang akala mo makikipagbanggaan sa China. Alright? So ngayon, na naputulan ng daliri itong ating kababayan. At kitang-kita naman dun sa mga video, okay, na hindi ka agad nila ni-release. Parang nag-iisip pa sila kung paano ba nila ito pasinungalingan o itatago, mga kababayan. So kahapon, nang nagsalita siya sa Palawan, itong si Bangag ay hindi daw gagamit ng dahas ang Pilipinas. Hindi daw tayo mananakot o gagawa ng mga pinsala o pag-aaklas sa China at hindi daw tayo mananakit. Yun ang sabi ni Bangag Jr. Di naduwag. Akala ko ba tuwang-tuwa kayo kay Bangag dahil siya ay matapang? Akala ko ba yung mga dating dilawan-pinklawan na mga politiko ay natutuwa kay Bangag Jr. na ipagtatanggol niya kayo? Okay, ipagtatanggol niya ang ating soberenya. Laging ganyan terminology. Ipagtatanggol ang Pilipinas. Bakit ngayon hindi siya gagamit ng dahas? Di ba? Akala ko ba nagtapang-tapangan siya? At ang sabi pa nga niya doon, sabi niya sa kanyang speech doon na binabasa niya lang naman at hindi niya isinasa puso at hindi niya isinasa isip, dahil lagi siyang bangag, sabi niya, in the performance of our duties, we will not resort to the use of force or intimidation or deliberately inflict injury or harm to anyone. To anyone. Samantalang tayo, yung ating sundalo ay naputol yung hinlalaki. Kung si Marcos Jr. ay nakipag-usap sa China, di ba? Pag-upo pa lang niya, dahil 2 taon na, kesa magtapang-tapangan siya dahil kakampihan namin kayo dito sa Amerika, baka hindi naputulan ng daliri itong si Jeffrey Facundo. At pinagsisinungaling ng gobyernong ito na ito daw ay misunderstanding lang. Misunderstanding, naputulan na ng hinlalaki, tapos ngayon uurong? Di ba? Nasaan na yung bumibilib kay Marcos Jr. na matapang siya? Ngayon, hindi daw pala tayo lalaban. Di ba? Wala daw na masasaktan na kahit sino. Di ba? Sa side ng China, definitely, yun ang ibig niya sabihin. Pero tayo ay putulan na ng daliri. It's equivalent na nagurgur na yung ating kababayan. Kasi what if kung yung ulo ang naputol? Di ba? Ano gagawin? Sabi pa niya, hindi daw magsisimula ng bang-bang-bang ang Pilipinas at hindi daw natin gawain ang Pilipinas na mag-udyok ng kaguluhan. At ang sabi niya, ang gobyerno daw ay nakatutok sa pagbibigay ng mga mapayapa at maayos na buhay sa Pilipino. Really? Sinungaling. Anong hindi mag-uudyok ng kaguluhan? Yung paghaharang nila ng mga truck diyan sa akbang ng Maisog Rally, hindi ba yan pag-uudyok ng kaguluhan? Yung paghahar nila sa Bustos, Bulacan ng mga tambay doon na may mga yantok na handang hampasin ang ating mga maisog na humakbang.
O, ayaw mo ngayon makipaglaban sa China na duwag ka. Pero sa kapwa Pilipino, gusto nyong paluin ng yantok, gusto nyong gurgurin. Okay? Katulad ni Attorney Vic na may death threat ngayon na pinasurveillance ng bangag na gobyernong ito. And now, ngayon, naduwag siya sa China. Ito pa sa statement niya, ni Bangag. Sabi niya, "We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live by, that we march by." Julul! Really? Hindi ka nag-instigate ng war? Pero yung pinadala mong ginayupa ka na 2 batalyon doon sa Davao, kung saan nilusob ninyo, hinaras ninyo ang mga members ng KOJC, nakulang na lang, gurgurin nyo silang lahat kung wala lang video. Etong kasinungalingan mo na prosperous life for every Filipino. Anong prosperous life? Hell, prosperous hell ang binibigay mo sa taong bayan. Sinungaling to, mga kababayan. So hindi ko alam, well, alam naman natin na Bangag, kaya naman paiba-iba siya ng statement. At sabi niya, maninindigan ang Pilipinas. Okay? At hindi ito, dapat tayo ay magkalma-kalma lang, chuchu-chuchu. Kasinungalingan, maninindigan, naputol na eh. Oh, di ba may backup tayo dyan? Nadyan ang EDCA sites namin. Bakit hindi nyo pabangbangin yung mga nagputol ng hinlalaki? Ano ang ibig sabihin yan, mga palangga? Sabi pa niya, history itself can tell that we have never in the history of Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that we presently enjoy. No! Sinungaling, kayo lang ang nag-e-enjoy, kayo lang ang tumatama sa loto, kayo lang ang nagsismuggling, kayo lang ang nagpapakalat ng pulburon, kaya ini-enjoy nyo lahat ng corruption. Yan ang katotohanan, mga palangga. Ang sabi ni Kuting ninyo, kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit kanino man. Eh naputulan na ng daliri, ano pa ginagawa mo? Hindi magpapaapi, utod na ang daliri? Kung talagang ayaw mong masaktan ang mga sundalo dyan o mga Navy, whoever they are, dyan sa Ayungin Shoal o sa South China Sea, pag-upo mo, inayos mo na. Inayos mo ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sila willing to diplomacy. Ikaw lang ang nagsiga-sigaan ngayon. Anong tingin sa atin ngayon ng China? 'Di ba? Sa kanilang actually may nag-send sa akin, mga palangga, mayroong article sa China na tinatawag tayong unggoy. Okay. Tinatawag tayong unggoy. Itong article na ito, ayan ang pangalan ng, actually, pinost ito ng Philippines Defense Forces Forum. The official Weibo account of Communist China's Ministry of Public Security openly mocked Filipinos as monkeys following the recent clash between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy and Ayungin Shoal. The post suggests that the Philippine Navy is incompetent and compares them to monkeys. Nakita niyo yung pang-ano sa atin? 'Di ba? Ang tingin sa atin, hindi tayo gaganituhin ng China kung nakipag-ugnayan na ang bangag na presidente ito. At sabi pa dito sa post, the Ministry of Public Security in the Principal Police Authority of Communist China, its official Weibo account has 32 million followers. O, ayan po. Ayan, nakita nyo? O, nakita nyo yung picture, mga palangga. Ito pala. Ayan. Ayan. Sinend sa atin. Oh, hindi lang natin mabasa. Ayan, ginaganayan tayo. See, hindi tayo dapat ganito kung karespeto ang ating presidente. Di ba? Walang silbi. Okay? Walang silbi ang mga salita ni Kuting na hindi tayo magpapasupil kahit kay nino man, utod na ang tudlo ni Facundo. At binigyan na ng award na yan. Kung ako kay Facundo, pinalunok ko kay Marcos Jr. yung award na yan eh. Tapos during the interview ng media, ayaw nyo pang magsalita yung si Facundo. Never natin narinig kasi sabi ni Jeffrey Facundo, ang magsasalta daw sa kanya, hindi daw siya pwede masalta kasi dapat daw yung mas mataas sa kanya.
Kaya nga ang question ko, bakit hindi niya for transparency, bakit hindi niya ikwento kung ano talaga ang naganap? Hindi yung sila Bersamin na walang alam ang magkwento-kwento at si Kuting. Wala naman sila dun sa kaganapan na kung saan nagkaroon ng girian. Di ba? Nagdakdak lang itong si Marcos dyan sa ano na yan, sa Westcom headquarters na yan, para mag-pa-award-award, you know, mag-emote-emote. Habang ang ating mga sundalo ay hirap at napapahamak. Nasabi nga, marami na nagsabi na kung pinili lang ni Marcos Jr. ang diplomacy o pagkikipag-usap dito sa China, ay hindi mangyayari yung ganito. Tapos dadaanin na sa mga parangal-parangal. Kasi 80 pa daw na sundalo, ang iba pang mga pinarangalan na you know, na inapi doon sa South China Sea nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Sa mga, sinabi pa ni Kuting doon, nangangako ako, At nangangako kami, natutulungan namin ang inyong pamilya. Ito yung mga nagire. Baka hanggang bunganga ka lang. Pangako dahil may nakikinig, may nasa media, at ipagdasal namin ang inyong kaligtasan at tagumpay. Hindi lahat nakukuha sa dasal. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yun mga kababayan. Ngayon sasabihin niya, inihimo ko ang ating mga kasundaluhan na gawin yung tama. Gawin ang kanilang obligasyon para sa bayan. Ikaw yung obligasyon mo na wag mangawat. Ang obligasyon mo na wag mag-smuggling. Ang obligasyon mo na ipakulong mo si Michael Mann na kasabot niya sa smuggling. Yung asawa mo at ikaw na dapat sa kulungan na kayo ngayon dahil sa involved nyo sa extraction o pakingidnap sa Turkey. Puro ka ngak-ngak, puro ka kasinungalingan. Di ba? Yung mga sundalo dyan, ibibigay ba yung mga pangailangan mo? Puro etchos lang yan mga kababayan. Tignan mo to, pinuntahan natin yung ng news ng mainstream media. Tinignan ko yung mga comment ng tao doon, nagsasalita si Kuting. Di ba? Kasi ang title nung Marcos, award soldier who lost a finger during an encounter with the CCG or Chinese Coast Guard. Ano sabi ng mga tao? Ito mga kabapalangga, galing ito sa mga tao randomly. I don't know anong political affiliation nila. Sabi dito, many questions need to be answered. Referring to Bangag Jr. Why were NAV SOG fragment used as escorts instead of Coast Guard? If the rule is not to fight back, o nga naman, baka may eksperto magpaliwanag dito. What are the rules of engagement? Although armed, the Navy SOG fragment gave away their firearms to the baton-wielding Chinese sailors without a fight. What an embarrassment. Galing po ito sa mga random nating mga kababayan. Imagine mo, binigay pa pala nila yung kanilang mga armas, parang sumurrender na sila. Kaya tinawag tayong monkey ng website na yon na Weibo sa China. Sabi ng isa, sabi ni Lawrence, I bet there are soldiers who lost limbs and never had that attention. True. Baka ang dami mga sundalong talagang natsugi, ito lang nagkaroon ng attention itong si Facundo, daliri yung naputo. Daliri, hindi natin sinasabi na daliri lang ang naputol sa kanya. Pero tama itong commenter na ito. Bakit ito lang ang binibigyan niya ng limelight? Ang daming natsugi ng mga sundalo, hindi lang dyan sa South China Sea, kundi sa iba pang mga pakikipaglaban ng ating mga mabubuting sundalo na itinaya ang kanilang buhay, binuwis ang kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga terorista at sa mga makakaliwang grupo na kaalyado na ngayon ng gobyernong ito. Ano sabi ng isang commenter? The award ang kailangan. Ang kailangan ay tamang polisiya para madepensahan kung ano ang atin. Hanga ako sa sundalo na naputulan ng daliri. Karapat dapat lang siya nabigyan ng award. Yun, nag-agree siya. Sabi ng isa, you can keep your award. Give that soldier monetary compensation instead. Sabi daw tutulungan. Pero alam niyo naman na hanggang dakdak lang itong bangag na ito . Di ba? Parang 20 pesos per kilo lang yan na bigas na pinangako niya ng kampanya at hindi niya tinutupad. Sabi pa niya dito, this was his best, sabi ng commenter, to be speaker to the events. Keep promises in the speech but no action taken.
His army was humiliated inside his own territory. But he has no immediate action but to offer that award. Di ba? Oh. Ano pa sabi ng mga kababayan natin? Encounter ko no. You mean harassment? Oh, sabi ng ating commenter. Oh, ano pa? Nagagalit. Shut up and sabi ng isa, shut up and let them defend the Philippines. Oh, kung ako yung sundalo, kinapon ko yung medal after. Sabi niya, it was worthless, walang kwenta. But anyway, mga kababayan, so ito yung sinasabi natin na ang gobyerno ni Bangag Jr. ay paiba-iba ng statement. Wala sa tamang kaisipan at ipinapahamak tayo sa gurguran. Kaya sabi ko nga, mag-isip kayo, mga kansandaluhan. Baka sa susunod, hindi na lang daliri ang mautod sa inyo. Baka sa susunod, julo na ang majutol. Dahil ipinapahamak kayo ng gobyernong ito na polboronic, smuggler, kidnapper, lahat na nakasamaan, loto winner, loan better. Ito ang gobyernong manggugurgur sa bawat kinabukasan ng inyong mga anak. So you speak up now na.